At balikan po natin ang ating diskusyon kasama si Professor Paulo Tamase, Assistant Dean ng UP College of Law. Professor Tamase, kahapon, pag-usapan muna natin, napag-usapan na natin yung naging takbo ng testimonya or ng direct examination care of the prosecution. Pero doon sa pagtatapos ng, ng kanilang direct examination, nagamit ulit yung salitang scam, tapos ginamit rin yung salitang nagsisinungaling at yung isa pang salita, mastermind, na inalmahan ng depensa, na pinanigan naman no, ni Presiding Officer Chis Escudero. Ano po ba yung patakaran? For example, in a regular court, kasi ito papa-strike off the record pero narinig na ng publiko. In a regular court, kapag nagamit ang mga ganitong klaseng salita or may mga ganitong klaseng insinuations, ano ang ginagawa ng hukom? Well, in a regular court, pwede talaga i-strike out yung statements na gano'n orally. Kailangan lang siguro linisin yung sinabi ni Senator Cayetano kahapon na hindi yun pwede sa pleading. Generally, pwede yan pasulat, no? Yung mas forceful na ganoon na conclusions, lalo na at certain stages. So, pag sinusuma total mo na yung kaso mo, magpa-file ka na ng memorandum, malinaw naman sa iyo yung ebidensya, pwede mong isama yun doon sa memorandum kasi privileged ang pleadings. No? Protektado yun na pwedeng gamitin ng abogado yung salita na yun. But dito siguro nagbe-blend yung impeachment process bilang political at bilang legal. So on the legal side, tama sila ni Senator Escudero. No? Dapat talaga ma-strike out yung statement na iyon kasi parang piniprejudge yung testigo or piniprejudge in that case si VP Sara Duterte. Siguro mahalaga din i-highlight kasi na ilang beses na siya sinubukan gawin ng prosecutor or prosecution. And alam naman natin na ginagawa nila yun kasi nakikinig yung taong bayan. But that said, pag tinignan mo yung taong bayan, mahirap din kasi minsan i-explain sa kanila sa mga hindi nag-aral ng abogasya, sa mga hindi naman sinusubaybayan to lagi, kung ano ba talaga yung punto nung prosecution. Very clear yung konsepto ng mastermind or very clear yung konsepto ng architect kumpara doon sa gagamit ka ng technical words like key perpetrator or parang co-conspirator, di ba? Parang malilito lagi yung taong bayan or malilito lalo. So, mahirap yung trabaho ng impeachment court, ng Senado, but I think sinusubukan naman nila i-meet yung gitna noon. Ano ba yung balanse noong political at noong legal? Tignan natin, for example, yung offer of testimony ni Attorney De Vinagracia yesterday. Yung offer of testimony sa korte, sobrang dry niyan usually. Usually, tatanungin mo lang na this witness is being presented to prove the following. Yung unang fact na gusto mo, yung second fact na gusto mo, yung third, etc. Pero kahapon, yung offer of testimony ni Attorney De Vinagracia sa simula, diba? Parang may halo na onti na yung may halo na indications, may halo na rhetoric ng kaonte na hindi siya as explosive, as direct as yung attempted opening statement ni Senator Laila, but mas malinaw bigla sa taong bayan kung para saan ba talaga yung testigo or para saan yung testimonya. So yun yung isang maganda example na kaya balansehin yung legal at yung political. Sobra siguro yung paulit-ulit na scam, paulit-ulit na mastermind, pwedeng hayaan ng prosecutor or prosecution na gawin yun ng mga spokespersons nila as long as hindi sila members ng prosecution team. But within the Senate itself, baka ideal to keep to a more careful language. But on the part of the prosecution, maraming estilo na available sa kanila and magiging available din sa defense, gaya nung ginawa ni Atty. De Vinagracia kahapon sa simula. Yung parang naisingit na niya kung para saan ba talaga itong testigo na ito. At ano yung relationship niya doon sa larger responsibility ni VP Sara para sa confidential funds. Ano po yung pagkakaiba nung ginawa ni Attorney De Vinagracia dun sa sinasabi? Kasi sabi ng depensa, medyo tumutol din sila no? Umpisa Yes. sabi na these are already conclusions of law. How do you draw the line? I mean, make the distinction. Well, respectfully, medyo unusual yung objection nung depensa doon kasi ang offer of testimony is precisely to highlight kung ano yung gusto mo malaman from the witness. And therefore, they may include conclusions of fact. Purpose lang naman kung para saan mo pinapakita yung testigo. So, hindi mo pa sinasabi na napatunayan na. Yes, patutunayan pa lang. Yes, patutunayan. Ito yung magiging effect ng pagpipresenta ng testigo. Yun yung reason for it. At kaya ganoon yun kasi sa rules of court natin, sinusubukan mong ikulong yung testigo to ensure na yun lang yung itetestigo niya.
Hindi yung kung ano-ano na gusto lang niya sabihin. So may ganun na rule sa rules of court natin na parang para mapaayos yung trial. So in that sense, yung sinasabi kasi or yung objection and defense kahapon was parang sound bites yung ibang parte dito. Pero mixed legal and political process talaga siya eh. So ibig sabihin nun, may mga bagay na kailangan mabusisi, mabagal, carefully explained para doon sa senators. But dahil yung publiko mismo ay involved in the trial, kailangan may mga bagay na kaya intindihin, kaya i-digest nung mamamayan na nagtatrabaho habang ongoing itong trial na ito. Or walang opportunity na panoorin yung buong 5-6 hours every day. So to that extent, I think okay lang yung ginawa ng prosecution. Kailangan lang ng pag-iingat para hindi naman maging or ma-violate yung direction ng Senate President na dapat na walang opening statements na for these purposes. Pwede ko bang balikan yung isa dun sa mga ginawa rin or yung naging direksyon ng prosecution sa kanilang direct examination kahapon? Kasi pinapakita nila na yung predecessor ni Vice President Sara Duterte na si former Vice President Leni Robredo, wala siyang confidential funds na natanggap. Bakit mahalaga na ipakita na yung OVP nung panahon ni Vice President or former Vice President Leni Robredo, walang confidential funds? Tapos ito, sinasabi nila, kay Vice President Sara Duterte may confidential funds. Although pinakita na noon, di ba, ng depensa na panahon ni former Vice President Binay, nagkaroon naman ng confidential funds. Although, syempre, very different amount yung natanggap. May legal reason, may political reason. Unahin natin yung political this time. Isang key argument, usually for the prosecution and for yung people against the Vice President, is that kaya nyo patakbuhin yung opisina nyo without these funds. And highlighting that makes a strong political point na hindi necessary para magpatuloy ng maayos yung opisina mo na humingi ka ng mga pondo na ito. So, regardless of what side you are on, I think generally understood naman na maganda yung pagpapatakbo ng OVP. Nung time ni Vice President Robredo, may social services, especially during the pandemic, etc. So, kaya patakbuhin yung opisina with a smaller budget and within a budget na walang confidential, flexible funds. The legal point, however, is para ipakita kung bakit parang nagmamadali yung OVP. So, kaya nila kailangan humingi ng confidential funds ay dahil nagsisimula yung termino niya June 30. Ibig sabihin, tapos na yung kalahati ng taon, tapos parang bakit hinahabol bigla? So, bahagi siya dun sa larger legal narrative nila na hindi nyo kailangan yung pondo, minadali ninyo yung paglabas ng pondo, kung ano-ano yung mga ginawa nyong report or justification para lumabas yung pera, kahit mukhang hindi nyo naman siya kailangan. So pasok siya ulit dun sa pretextual or pro forma na argument ng prosecution. So anong gusto nyo makita ngayong araw na ito, Professor, from the cross-examination? So from the cross-examination, honestly, gusto ko marinig yung mga bakit. There were many points in the testimony yesterday, kaya din mabilis relatively kahapon. Considering sa dami nung naisabi ni ASEC Ortonio, mabilis lang siya dahil hindi binapayagan ng prosecution na mag-explain si ASEC Ortonio. And tama yun, prerogative niya yun on questioning a hostile witness or in leading questions for a hostile witness. Precisely, yung purpose nun ay para hindi mailigaw yung prosecution na kung ano-ano yung sasabihin ng hostile witness. Para kung ano lang yung katotohanan and yung facts na gusto natin malaman. Alright. But binibigyan sila ng pagkakataon this time in depensa na mailinaw yun by asking questions to explain yung answers kahapon. Thank you, Professor.